Nagpatuloy ang tawag ni Gaston kahit na alam niyang walang pag-asa na sagutin siya nito. Palagi siya nagbabaka sakaling na sagutin ng asawang kanyang tawag. Madalas sa loob ng isang araw ay isang oras na ginagawa yun bago siya matulog. Nang nasa kalahating oras na nang biglang sagutin yun ni Nati, dala ng alkohol sa kanyang katawan. Ano bang problema mo? Hindi mo ba palalampasin ng isang araw na hindi ako inistorbo? Baka sa boses ni Nati ang pagkakaroon ng tama sa alak na hindi nakaligtas kay Gaston. Umiinom ka? Nasa labas ka ba? Oo, umiinom ako. Bakit? Bawal? Sino magbabawal? Ikaw? Malakas na tumawa si Nati ng tunog noon ay nang iinsulto. Huwag mo nga akong patawanin. Sa tingin mo may karapatan ka pa sa akin? Hindi na ako kagaya na Natalia Bentacourt na kilala mo. Narinig mo? Kaya ko nang mabuhay nang wala ka, hindi gaya ng dati. Baka nakakalimutan mo, kaya nais ko lang ipaalala sa yung bagay na yun. Si Brixton, nasa room, tulog na. Hindi mo ko kagaya na walang pakialam kaya huwag mong itulad. Muli pa siyang kumuha ng alak ng bote ng wine at nilaklak hanggang sa tuluyang makalimot. Nabahala ng maid nang makita si Nati na nakahiga na sa sofa. At halatang patay lasing, laking pasalamat na lang nila nang biglang dumating si Gaston na kagad nakitang asawa na nakahandusay sa sofa. Napatingala na siya sa itaas ng mansyon. Sa silid nilang mag-ina. Si Brixton, tulog na po kanina pa Mr. Barcelo. Nasa villa lang si Gaston nakatira kaya kagad siyang nakakarating doon dahil wala na yung traffic. Napag-alaman niya rin na wala doon ang mga biyanan niya sa pagtawag ni Krisa. Ang alam ko po, isang bote lang ng wine ang iinumin niya. Pero kumuha pa po ng isa. Don't worry, ako nang bahala sa kanya, ngiti ni Gaston na tinapik ng balikat nila. Walang hirap na binuhat ni Gaston ang katawan ni Nati na hindi man lang nagising ng gawin niya yon. Habang paakyat ng hagdan, hindi magawa ni Gaston na alisin ang mga mata niya sa mukha ni Nati na alam niyang sobrang na-miss niya. Ibang-iba ang mukha nito kapag tulog at kapag gising. Hindi niya mapigilang mamasa ang bawat sulok ng mga mata. Pagdating sa silid at marang hiniga ni Gaston si Nati sa ibabaw ng kama. Bahagyang nagising ng yundo noon si Brixton na kinusot ng kanyang mga mata. Daddy? Halos mapilas ang puso ni Gaston nang muli siyang tawagin ni Brixton ng ganon. Samantalang nung nasa ospital sila, hindi niya magawang mabigkas sa kanya. Marahang tinapik ni Gaston ang isang hita ni Brixton upang muli itong patulugin na makitang tulog na ay muli niyang hinarap si Nati at nilagyan ng comforter ang katawan. Sinipa yun ni Nati dahilan upang matanggal sa kanyang katawan. Malamang ay nainitan siya dala ng iniinom niyang alak. Manipis na pantulog lang ang suot ni Nati kung kaya naman kitang-kita niyang hubog na maganda nitong katawan sa sobrang namimiss na niya. Napalunok na siya ng laway habang malagkit pa rin ang tingin sa katawan ng asawa niya. Napaluhod na si Gaston sa may gilid ng kanilang kama upang tanggalin ang ilang botones ng suot nitong pantulog dahil parang yun ang nagpapainit sa pakiramdam ni Nati na ilang beses niyang nilagyan ng comforter pero palagi lang itong sinisipa hanggang sa matanggal. Bakit ka kasi umiinom ng hindi mo kaya? Mahinang usal niya, kahit hindi nito maririnig. Muli pang tinignan ni Gaston ang mukha ni Nati, na sa mga sandaling yon ay magkahiwalay ng mapulang labi. Tipong iniimbitahan siya nitong halikan niya rin iyon. Dala ng pananabik, hindi na napigilan ni Gaston na abutin ang labi ni Nati upang halikan ito. Para siyang ilang araw na walang kain na hayop nang magdikit ang kanilang labi. Hindi lang yun, biglang nagbigay ng reaksyon ng katawan niya doon, lalo nang mangunyapit ang mainit na mga palad ni Nati. Tuluyan na siyang nawala sa wisyo noon na kahit na makailang beses na palalahanan ng kanyang sariling hindi pwede. Ayaw sumunod ng kanyang katawan. Ayaw nitong magpaawat na parang tuyong dahon na punong nasindihan. Wala siyang ibang nagawa kundi ang pagbigyan na nag-uumalpas niyang damdamin para sa asawa na kahit nalasing ay paulit-ulit na tinatawag ang pangalan niya. Gaston, hanggang sa natapos nilang pagniniig ay hindi natanggal ang kalasingan ni Nati. Napakislot siya kinabukasan ng magising na masakit ang kanyang buong katawan. Pagdilat ng kanyang mga matay pilit niyang inalalang mga nangyari na nakalimutan niya. Mommy, hindi na ba talaga kayo magkakabati ni Daddy? Nasapo ni Nati ang kanyang ulo nang biglang napalingon sa gilid ng magsalitang anak. Hindi niya namalayan na nandun pa rin pala si Brixton. Buong akala niya ay bumangon na to. Bakit mo naman naitanong yan anak? Hindi lang talaga kami bagay ng Daddy. Nararamdaman ko na love ka ni Daddy.
Kaso hindi naman tayong priority niya. Anito pa sa malungkot na tono at pagkatapos ay bumangon na. Bumangon din si Nati na maramdaman ng pananakit ng balakang. Matagal na siyang walang karanasan doon, kaya bakit masakit? Mommy, Dad came last night, didn't he? Napakurap na doon si Nati na nagkukumahog na bomba ng kama at patakbo na tungo ng bathroom upang mai-check sa kanyang sarili. Kinakabahan siya kung bakit masakit ang buong katawan niya. Halos matumba siya nang makitang mapupulang marka sa magkabilang boobs niya. Tama bang hinala niyang may nangyari sa kanila ng asawa? Mommy! Mabilis na inayos ni Nati ang kanyang sarili, malilintikan sa kanya si Gaston. Sinamantala nito ang kalasingan. Yes, Brixton. Baba tayo, gutom na ako. Haplos pa ng anak sa kanyang tiyan. Sinantabi ni Nati ang kanyang nararamdaman at binuhat ng anak. Pagbaba nila ng kusina, ay nakita nilang nakahanda ng kanilang agahan. Walang imik na silang dumulog doon. Napakunot ang noon ni Nati ng maamoy ang pamilyar na luto ng asawa niya. Ginala niyang paningin sa kabuuan ng kusina upang hanapin si Gaston. Wala rin ito. Umalis na po siya pagkatapos po magluto ng agahan. Sambit na ng maid nang mapansin ang paglibot ng mga mata niya. Inihatid niya si Brixton sa school at pagkatapos ay nagtungo siya ng swimming pool. Nais niyang magpapawis upang maalis ang sakit ng kanyang katawan. Hindi na siya lumayo, sa mansyon siya nagstay sa likod ng swimming pool nila. Nagpaluto ng noodles na natin na tikman niya ay para siyang masusuka. That feeling was weird and a bit familiar din. Masama pa rin pong pakiramdam ninyo, madam? Siguro expired na yung noodles na niluto mo. Aahon na ako't magbibihis. Pumanhik sa ikalawang palapag ang maid kung nasaan ang silid ni Nati. Madam, hindi pa expired ang noodles na niluto ko para sa'yo. Okay, don't worry na. Ayos lang ako. Buong araw ay yun lang ang naging laman ng isipan ni Nati na nagkataong rest day ng araw na yon. Pilit niyang inapuhap sa kanyang sarili kung saan siya nagkamali. Inalala niya kung kailan siya huling nagkaroon ng menstruation. Wala siyang maalalang nagkaroon siya. Hindi niya matandaan yon dala marahil ng kanilang naging problema ng asawa. Imposible mabuntis ako, maring-iling niya na kinagat ng hiniliit niyang kuko habang nakaupo sa sofa. Posible rin, active kami ni Gaston sa bagay na yon. Magtataka ako kung hindi niya ako ginagalaw tapos magkakaroon ng laman. Nasundo na lang at lahat si Brixton sa school ay hindi pa rin tapos ang kanyang isipan na mag-isip ng tungkol sa bagay na to. Hindi pa siya nagpe-pregnancy test dahil natatakot siya sa magiging resulta. Paano kung buntis siya? Makikipag-ayos siya sa asawa, bakit niya naman gagawin yun? Kung nakaya niya noon kay Brixton, kakayanin niya rin sa kasunod nito. Mom, I am home! Yumakap lang si Nati sa anak at ipinagpatuloy ang kanyang overthinking. Uminom pa siya ng wine ng nagdaang gabi. Nasapak na niyang kanyang ulo sa labis na katangahan. Paano kung maapektuhan nun ang kanyang pinagbubuntis? May lakad ka, mommy? Tanong ni Brixton na makitang nagpalit siya ng damit at kinuwang shoulder bag na madalas na dala. Maraan siyang tumango matapos na ayusin ang kanyang muka upang ipakita sa anak na ayos lang naman siya. Masamang pakiramdam ng mommy, Brixton. Sasaglit lang ako sa ospital. Babalik din ako kagad. Behave lang ha. Marahan niyang hinaplos sa ulong anak na nakakapalit ng kanyang pambahay na damit. Kumakain ito ng sandwich. Hindi mo ako sasama? Usong ubo ngayon at sipon. Baka mahawa ka lang. Mabilis lang naman ako doon. Babalik din ako kagad. Promise yon. Taas pa ni natin ang kanyang isang kamay upang mauto ang anak na wag nang bumuntot sa kanyang magiging lakad. Okay, papasalubungan na lang kita. Ano bang gusto mo? Iniling ni Brixton ang kanyang ulo. Wala naman siyang naiisip. Isa pa, naalala niya salitang pasalubong sa ama niya. Promise ng mommy na babalik din ako kagad. Diyan lang ako sa malapit pupunta. Hindi naman na naging makulit pa si Brixton sa kanya. Siya na nag-drive ng sasakyan. Habang patungo ng ospital ay hindi niya mapigilan na isipin ang mga nangyari. Kung sakaling buntis siya, bakit ngayon pa yun nangyari? Nais ba talagang durugin siya ng tadhana? Sinusubok pa talagang tatag niya kung hanggang saan din siya? Wala siyang pinagsabihan kahit ng mga maid. Ang tanging paalam niya ay kagaya ng paalam niya kay Brixton. Nasa Batangas pa rin naman ang kanyang mga magulang kung kaya naman hindi rin niya alam ang kanyang kalagayan. Siya lang ang nakakaalam. Hindi naglaon matapos niyang magtungo doon ay lumabas din ang resulta ng kanyang test. Positive, buntis siya. She has been pregnant for nearly 5 weeks. Ayon sa doktor ay stable naman daw ang fetal heart rate pero hindi natuwa si Nati. Ano gagawin ko ngayon? Hindi ba't gusto ko nung makipaghiwalay kay Gaston?
Bakit ngayon pa ako nabuntis? Lumabas siya ng examination room na lutang at nasa malayong isipan. Nadaanan niya sa hallway ang mga mag-asawa na halatang nandoon upang magpa-check up. Paniguradong kung hindi sila magkaaway ni Gaston, kasama niya rin ang asawa niya sa lugar na yon at kagaya nilang excited na magpapatingin sa doktor. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot. Hindi na nga niya naranasan na masamahan noon sa prenatal examinations niya nung si Brixton ang kanyang dinadala. Pati ba naman ngayon sa ikalawang pagbubuntis niya ay mag-isa pa rin siya? Gusto na niyang magtampo sa may kapal. Ayaw naman niya natawagan si Gaston upang sabihin lang na buntis siya. Sa sitwasyon nila ngayon, hindi rin yan maganda. Isa pa malamang kapag nalaman ni Gaston na buntis siya. Hindi ito bibitaw sa kanya. Marahang kinagat ni Nati ang labi. Hindi pa rin niya alam kung anong kanyang nararapat na gawin. Pagdating niya sa may elevator, nakatanggap siya ng tawag mula kay Gaston. Puno ng pag-aalinlangan ng kanyang mga mata kung sasagutin bang tawag o hindi na. Napatawag ka. Inayos niyang boses upang wag na maging tunog malungkot. Kung hindi niya lang malaman na buntis siya, baka biniliwan niya na to at sinita kung anong ginawa nito sa kanya habang lasing siya. Ngunit dahil naubos ang energy niya sa nalaman, pinili niya na magpanggap na hindi niya ito maalala. Mabuti na yon kaysa pagmulan pa ng napakahaba nilang diskusyon na alam niyang siya rin lang ang maiinis sa lalaki. Tumawag ako sa mansyon. Sabi ni Brixton sa akin masamang pakiramdam mo at kinakailangan mo pumunta ng hospital. Totoo ba yun? Nanggaling ka na ba ng hospital? Sunod-sunod nitong tanong na puno ng pag-alalang tinig. Nang hapdi ng mga mata ni Nati, nais na sabihin ng tunay niyang kalagayan, wala sa sarili niyang nahaplos, ang puson kung saan nagtatagong panibagong buhay na alam niya na bunga ng kanilang pagmamahalang mag-asawa. Tama ba yung ginagawa niya? What if piliin niyang magpatawad muli para sa kanilang pangalawang anak? Pinilig niya ang ulo. Hindi, uulitin naman sa kanya ng mga ginawa ng lalaki dahil iisipin nito napakadali niyang bumigay muli. Hangover lang. Ayos ng pakiramdam ko. Kagat niya sa dila pagkasabi ng kasinungalingang iyon. Para rin naman yon sa kapakanan nilang mag-iina at hindi para sa kanya lang. Umiiwas lang siya sa mas malaking stress niya. Mabuti naman kung ganun, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Kumain ka sa taktang oras. Huwag kang magpapalipas. Nagtaka na si Nati sa mga salitang yun ni Gaston. May iba siyang kutob at nararamdaman salita niya nito. Bakit parang bigla naman tong naging concern sa kanya? Yun bang bagong modus ng asawa? Para lang makuha muli ang loob niya? Kailan mo ibibigay ang hiling kong divorce? Tanong ni Nati upang pagtakpan ng kanyang lumalambot na damdamin. Nahigit ni Gaston ang kanyang hininga na parang kakapusin siya ng sariling hangin sa katawan. I'm on a business trip. Babalik ko na lang siguro. Pakiramdam ni Nati pinagtataguan lang siya ni Gaston at pilit na pinapigilan yung mangyari, kaya nagdadahilan ito. Kailan ka babalik? It will take at least 3 or 4 months. 3 hanggang 4 na buwan? Anong klaseng business trip ang pinagsasabi ng kanyang kausap? Ang tagal naman nun, kadalasan linggo lang ang business trip nito. Lalo na kapag sa ibang bansa, mabilis itong nakakabalik noon kaya sigurado talaga siya na may ibang pakulo o planong asawa upang bumigay siya dito. Kung ganun kahabang gagawin niyang paghihintay, paniguradong kapag nakita sila, ay malaki ng kanyang tiyan at halata na. Mas magiging mahirap sa kanya yon o maging sa lalaki. Magiging sagabal pa yun sa divorce nila na dapat ay naaayos na. Sa kalagayan niya, kailangan niyang madaliin iyon. Pareho silang nilamon na nakakabinging katahimikan. Si Gaston, ang unang hindi nakatiis doon. Huminga na siya ng malalim na pilit kinakalamay ang kanyang sarili. Nababasa niya sa pananahimik nito ang kagustuhan na tapusin na talaga ang namamagitan sa kanilang dalawa. Bagay na napagdesisyonan niyang huwag na yung ipagdamot pa kay Nati. Gusto mo na ba talagang tapusin ang lahat sa atin? Masyado ka bang nagmamadali? Hindi mo mahintay ang 4 months. Baka sa boses ni Gaston ng lungkot at hindi nakaligtas sa pandinig ni Nati na kaagad naman itong nahawa na. Oo, hindi na ako makapaghintay ng matagal. Alam mo naman ang dahilan ko, saka para matapos ng lahat, pinilit ni Gaston na pasiglahin ang kanyang boses kahit na namamalisbis ng kanyang mga luha. Damang-dama na niya ang sakit. Mas masakit pa yon sa nararamdaman ng kanyang physical na katawan ng mga sandaling yon. Alright, sige. Malapit na akong sumakay ng eroplano. Ang sekretary ko na lang ang utusan ko. Pipirmahan ko na rin. Finally, nagsimula na sila sa unang hakbang ng divorce na matagal nang inasam noon ni Nati. Sa wakas, pumayag na rin ang kanyang asawa. Dapat na maging masaya si Nati ngunit ang bigat ng kanyang pakiramdam nang dahil doon.
Pakiramdam niya ay ilang segundong tumigil sa pag-inog ng kanyang mundo. Doon na ba talaga sila magtatapos nito? Sa halip na sumakay sa elevator ay tumakbo si Nati sa emergency exit. Tinakpan niyang bibig at hinayaang umiyak ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay sobrang sakit ng pakiramdam niya, pero wala siyang ibang magawa. Dahil doon, lingid sa kanyang kaalaman na sa kabila ng wall na yun ay nandun si Gaston. Nakahiga sa kama, nangihinat na mumutlang mukha habang mahigpit ang hawak niya sa kanyang cellphone. Dama ni Gaston na malungkot si Nati. Ganun naman yata kapag mag-asawang nagmamahalan. May namumuong connection sa bawat isa. At patunay ay sila nito. Bakit mo ba kailangan gawin to, Mr. Barcelo? Tanong ng kanyang sekretary na kasamang asawa niya. Hindi sa wala ka ng pag-asa. Bakit kailangan mo pumayag sa gusto ni Mrs. Barcelo? Sa panahong ito mo siya mas kailangan, hindi ba? Paulit-ulit na iniling ni Gaston ng kanyang ulo. Masyado nang marami siyang nagawang kasalanan kay Nati na nagpasakit ng damdamin nito. Hindi siya pwedeng malaman ang kanyang sitwasyon. Sa araw na yon, lumabas ang resulta ng kanyang CT scan. Napag-alaman niyang may problema siya sa loob ng kanyang tiyan na kailangan ng operation. Ganun pa man, ayon sa doktor ni Gaston na kahit na maging successful ang operation ay hindi imposibleng mag-relapse yon. Ibig lang sabihin kung malalaman yun ni Nati na mas mahirapan ito, lalo na kapag siya ay naunang pumanaw dahil dito. Bakit hindi ka pa maghintay ng konting panahon na magaling ka na? Bakit mo puno ng pagiging negative ang isip mo, Conrad? Malambing na tawag ni Gaston sa pangalan ng kanyang sekretary na minsan lang niyang gawin. Biglang napaiwas na ng tingin ng kanyang sekretary na hindi pa rin maaro kung bakit kinakailangan ganito ang desisyon ng amo. Kumpara sa agwat ng aming edad, masyado akong matanda. Kung paghihintayin ko pa siya ng matagal, paano siya makakahanap ng lalaking tatanggap at magmamahal sa kanya? Paano kung bigla rin ako mawala? Paano sila ni Brixton? Sometimes, fulfillment is cruel in disguise. Finally, it was time to let go of each other. She would welcome a new life and he might end up alone. Ganun pa man, hindi niya pinagsisisihan ng desisyon niyang palayain na si Nati at ibigay ang hiling. Pero Mr. Barcelo, hindi na yung nagawa pang ituloy ng sekretary nang dumating ang doktor ni Gaston upang kumbinsihin na kailangan nilang maset ng operation as soon as possible. Hindi sila pinakinggan ng dating governor na tumawag pa ng ibang abogado upang i-draft ang divorce agreement nila ng kanyang asawa ng pabor pa kay Nati. Ibinigay niyang full custody ni Brixton kay Nati na ibibigay rin siya na cash at real estate. Pinagtibay niyang kumpanya niyang sariling nasa Baguio ay makukuha ni Brixton. Oras na tumungtong na ito sa kanyang gustong edad. Ang apartment nila sa Bulacan at maging ang villa ay nakapangalan kay Nati. May shares din si Brixton sa inheritance ng business ng mga Barcelo. Nang mabasa na yun, pinirmahan niya at ibinigay sa kanyang secretary. Mariipinilig ni Conrad ang kanyang ulo. Batid niya na oras na pirmahan yun ni Nati at naging formal ang lahat ay doon na matatapos ang kanilang kasal. Kasal na sa kanyang pananaw ay pwede pa namang maayos. Pwede pang mahabol at gawa ng paraan. Kung hindi ka pupunta at papipirmahan ito sa kanya, hindi ako magpapa-opera. Sumabat ng doktor doon na kanina pa nakatayo sa may pintuan. Walang ibang importante sa ngayon kung hindi ang kondisyon ni Mr. Barcelo. Paalala ng doktor. Seryoso ng boses, tumingin na kay Conrad ang kanyang asawa na nandun din. Nakikiusap na mga mata sa kanya ng ginang. Conrad, gawin mo ng inuutos niya. Kung madadali pang operasyon, maaari niyang ikamatay yon. Sige na. Bagsak ang magkabilang balikat ng pamartsyang lumabas ng silid ang kanyang secretary upang sundin ang hiling ni Gaston. Sumakit pa ang ngiti na nakapagdikit sa kanyang labi upang tuluyang maglahong likod ng kanyang secretary. Kapag nakita mong maga ang kanyang mga mata, sabihin mong bawasan niyang umiyak. Pahabol pa ni Gaston. Habang pinagmamasdan ng asawa ng sekretary ni Conrad ang naging amo at kaibigan ng kanyang asawa, na si Gaston ay hindi niya mapigilang maluha. Napakabuti ng lalaki sa kanilang mag-asawa, kaya naman ganun ang reaksyon ni Conrad. Para silang magkapatid, mahabang panahon ang kanilang pinagsamahan, kung kaya mahalaga na ito sa asawa niya. Kailangan mo magpagaling, Mr. Barcelo. Tanging mahinang naiusan ng babae nang lingunin na siya nito. Umuwi na si Nati ng mansyon, hindi pa siya nagtatagal na nakarating ay hinanap na siya kaagad ng maid upang sabihin na may naghahanap sa kanya. Nang araw na yon, nanghingi siya ng leave sa kanyang trabaho na ilang araw na pinagbigyan naman ng kanyang boss. Hindi na rin siya hinanapan pa ng valid reason, basta binigyan siya ng leave nito. Mrs. Barcelo, umiyak ka ba? Pinapasabi ni Mr. Barcelo na. Hindi ako umiyak, kulang lang ako sa tulog kaya ganitong mga mata ko. May kasamang sekretary ni isang lalaki na alam kaagad ni Nati na hinar ng abogado ni Gaston sa tindig pa lang. Sabihin mo sa kanya, tigilan niya na akong pakialaman. Pagkatapos kong pumirma, estranghero na kami sa bawat isa.
Kumukurap ang mga matang tura ni Nati, kahit nalabag yun sa tunay na damdamin niya.